Magandang araw sa iyo, kaibigan. Napansin mo ba na maraming tao ang magaling magsimula, pero hindi lahat marunong tapusin kung ano yung kanilang nasimulan. Sa umpisa, excited, puno ng energy at ang daming plano. Kapag bagong taon, ang daming resolution. This year, magda-diet na ako. This year, mag-iipon na ako. This year, babalik na ako sa gym. This year, magiging consistent na ako. Sa unang linggo, seryoso, pero pagdating ng second month, unti-unti nang nawawala. Ganyan din minsan sa trabaho. May mga empleyado na sa simula, very eager. Maaga pumasok, maaga ang output, excited matuto, pero kapag tumagal na, kapag naging routine na, kapag may pressure na, kapag hindi na napapansin, nawawala na ang excellence. Ganyan din sa negosyo. Ang daming nagsisimula ng ganado at excited. Isa na ako dun. Pero pagdating ng challenges, losses, delayed payments, difficult customers, o competition, bumibitaw na agad. At kung honest tayo, minsan, ganyan din tayo sa spiritual life natin. Maraming tao ang nagsimula ng mainit sa Panginoon. Tama ba? Naalala mo ba yung time na unang-una mong naranasan ang grace ni Lord? Yung excited ka mag-pray, excited ka magbasa ng Bible, excited ka mag-attend ng worship, excited ka mag-share ng testimony mo, excited ka din maglingkod, excited ka magsabi, Lord, gamitin mo ako. Pero habang tumatagal, habang dumarami yung problema, habang may taong hindi nakikinig sa'yo, habang may prayers na parang nadidelay, habang may disappointment sa church, habang may temptations, habang may pagod kang nararamdaman sa buhay, unti-unting nangihina ang puso. Kaya nga ang tanong pala dapat ay hindi kung ano ang nasimulan mo gawin. Ang tanong ay hindi kung ano ang ginagawa mo ngayon, kundi ano ang mga natapos mo na at patuloy na tinatapos at hindi mo ito sinukuan. Kasi hindi importante kung gaano karami ang sinimulan mo, kundi kung ano ang tinapos mo. Kaya ito yung pag-uusapan natin sa ikalimang part ng ating series na Disciple. Ang disciple kasi ay hindi lang masigasig magsimula, kundi may disiplina at katapatan na tapusin kung ano ang kanyang sinimulan. Kaya nga, ang title ng message natin ngayon ay Finish Well. Ang ibig sabihin ng finish well ay pagkakaroon mo ng puso na maging tapat na tapusin ang journey na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Na sa tulong niya ay tutuparin mo ang layunin na ibinigay niya sa iyo. Na hindi ka papayag na manatili sa kung ano ka ngayon kung hindi buong lakas, buong puso at buong isip na tatahakin mo ang hinandang lakbayin ng Diyos para sa iyo. Kaya nga, tapusin mo, mensahe na ito kaibigan, kasi kapag naintindihan mo ang journey na ibinigay ng Diyos sa iyo, magbabago ang perspective mo. Hindi mo titignan ng sarili mo na simpleng attendee lang. Hindi mo isiping, okay na ako kasi tumanggap naman ako sa Panginoon last year eh. Kaibigan, napakadelikado nito kasi mamimiss mo ang mabuting plano ng Diyos para sa iyo kung hindi mo tatapusin ang iyong lakbayin. Kaya nga, Lord willing, ay makita mo ang journey na inilagay ng Diyos sa harap mo at sa tulong niya, tatahakin mo ito hanggang dulo. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mo maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo,
na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano ba natin masisigurado na makakapagtapos tayo ng ating lakbayin hanggang dulo? Makaka-finish well tayo. Number 1, preach the word even when it is inconvenient. Pangalawa, do not drift when people stop listening. At pangatlo, run to the end, not just the start. So, una, pag-usapan natin, preach the word even when it is inconvenient. Kaibigan, kung gusto mo mag-finish well, kailangan malinaw sa'yo ang mission mo. Kasi kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, hindi ka lang naging tagapakinig. Hindi ka lang naging attendee. Ikaw ay naging alagad niya, disciple niya, tagasunod niya. At kung disciple ka ng Panginoong Hesus, ang mission niya ay nagiging mission mo rin. Sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 19:10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ito yung mission. Iyan ang puso ng Panginoon. Dumating siya para tawagin ang mga naliligaw at ibalik sila sa Diyos. Kaya kung tayo ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, hindi pwedeng wala tayong pakialam sa mga taong naliligaw. Hindi pwedeng sabihin mo, nakipag-isa na ako sa iyo, Lord. Pero, ikaw muna dyan. Ako muna dito. Mission mo yan eh. No, hindi pwede. Hindi pwedeng ang Christian life natin ay para lang sa sarili nating blessing, sa sarili nating comfort, at sa sarili nating kaligtasan. Hindi. Kundi tinatawag niya tayong makibahagi sa kanyang misyon na hanapin ang naliligaw, ibahagi ang gospel at tulungan silang maging alagad ng Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, kung gusto mo mag-finish well, gawin mo ang misyon niya hanggang dulo. Kahit inconvenient, kahit may rejection, kahit nakakapagod, kahit hindi agad silang makinig sa'yo, kahit napapahiya ka kung minsan, kahit pa mabagal ang bunga. Minsan parang nakikita mo, ayoko na nga kasi parang hindi naman nagbabago eh. Hindi, tuloy mo pa rin kaibigan. Bakit? Kasi ito ay command sa atin. Basahin natin yung 2 Timothy 4, 1-2. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Grabe, hindi sinabi ni Pablo kay Timothy, suggestion lang ito ha, nagbabakasakali lang ako. Hindi niya sinabi, Timothy, kung may time ka lang, baka pwede, gawin mo ito. Hindi niya sinabi, Timothy, kapag maganda ang mood ng mga tao, magturo ka ha? No. Hindi niya sinabi, Timothy, kapag convenient sa schedule mo, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Hindi. Ang sabi niya, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, para bang sinasabi ni Pablo, Timothy, tandaan mo ha, kung kanino ka naglilingkod. Naglilingkod ka sa harapan ng Ama at ng Panginoong Jesus. Hindi ka sa tao naglilingkod. At lalong hindi ka naglilingkod para sa opinion ng iba. Kundi, ang dahilan kung bakit ka naglilingkod ay dahil ito ang inaasahan ng Diyos sa iyo. At hindi lang yon, sinabi rin niya na si Kristo ang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Ang ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos ay may nakatayang seryosong bagay. Kasi hahatulan ng Panginoong Hesus ang lahat ng tao. Nakakalungkot kasi minsan akala natin maliit na bagay lang yung pagbabahagi ng kaligtasan. Pwede namang gawin sa ibang araw o wag na muna. Malit na bagay lang ang pagdi-disciple, malit na bagay lang ang pagpayo sa iba patungkol sa Diyos. Kaya hindi nito deserve yung ating time. Hindi nito deserve yung ating effort. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at ginagamit ng Diyos para magligtas, magtuwid, magpalakas, maglinis at magbalik ng tao sa Kanya. Kuya Mike, para lang ba ito sa mga pastor? Kasi sabi, preach the word. Ibig sabihin ba nito, mga preacher lang ang may responsibility? Alam mo kaibigan, sa context, si Pablo ay sumusulat kay Timothy na isang batang pastor at ministry leader. Totoo yon. May special responsibility ang mga pastor, teacher, ang leaders to preach the word faithfully. Pero, hindi ibig sabihin na tayong mga disciple ay exempted na sa responsibility na dalhin ang salita ng Diyos sa iba.
Lahat ng disciples ay tinawag na maging witnesses ng Panginoong Yesus. Lahat ng disciples ay tinawag na gumawa ng disciples. Kaibigan, alalahanin mo ito. Hindi lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nasa pulpito lang. Pero lahat tayo may relationships sa ibang tao. At pwede tayong magbahagi ng kaligtasan sa kanila. Pwede tayong magpaalala sa family members natin. Hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, ikaw na bahala dito sa mga kapamilya ko ha. Pwede rin minsan, Pero kaibigan, ikaw ang nilagay ng Diyos dyan. Pati yung mga kaibigan mo, kasamahan mo sa trabaho, iyan ang mga relationships na ibinigay sa iyo ng Diyos upang makapagbahagi ka sa kanila. Pwede tayong mag-encourage gamit ang Bible at magdala ng tao palapit sa Panginoon. Alam mo, ang aking kaibigan ay nakaka-bless. Humingi siya sa akin ng mga panalangin na pwede niya gawin doon sa dialysis center. Sabi niya, marami siyang kasabay sa pagdadialysis, kaya naisip niya na bago pa silang magsimula, ay yayayain muna niya na mag-pray ang mga kasama niya doon. Ito ang example ng finishing well. May sakit siya, pero alam niya na nilagay siya ng Diyos doon sa sitwasyon na yon to bless others at maipahayag ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung gusto mo makatapos sa iyong takbuhin at layunin na ibinigay ng Diyos, ay ibabahagi mo ang kanyang salita. Hindi lang kapag madali ang sitwasyon, kundi kahit mahirap, kahit may rejection, kahit may pressure o opposition. Bakit? Kasi ang message ay galing sa Diyos at ang mga kaluluwa ng tao ay mahalaga sa Kanya. At pansinin natin ang utos, sabi, ipangaral mo ang salita. Hindi sinabi, ipangaral mo ang opinion mo. Hindi sinabi, ipangaral mo ang trending na topic. Hindi sinabi, ipangaral mo ang gusto nilang marinig. Hindi sinabi, ipangaral mo ang bagay na magpapasikat sa iyo. Hindi. Ang sabi, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo kasi may mga taong kaya gusto magbahagi ng salita ng Diyos ay para kumita, para mapansin, para sumikat. Kaya kung ano ang trending na topic, yun ang gagawin. Kung ano ang magpapakiliti sa tenga ng tao, yun ang ipapahayag. Para mas maraming views, mas maraming attendees sa church. Kasi pag pinag-uusapan na ang kasalanan, pag pinag-uusapan na ang pagbabahagi ng kaligtasan sa iba, pag pinag-uusapan na ang discipleship, ay maraming tao aalis. Kasi para sa kanila, dapat motivational lang ang sabihin mo sa akin, ha? Dagdag kaalaman lang dapat sa mga misteryosong bagay o pang-entertainment lang dapat ang message. Pero discipleship, wag natin pag-usapan yan. Nakakalungkot kasi sa panahon ngayon, maraming content, maraming motivational messages, maraming opinions, maraming life hacks, maraming quotes, maraming religious sounding statements. Pero ang tanong, word ba ito? Gospel ba ito? Tinuturo ba nito si Kristo? Tinatawag ba nito ang tao sa repentance, faith, at obedience? Tinatawag ba tayo nito na mag-disciple ng iba? Tinatawag ba tayo nito na palaguin ng pagmamahal sa Diyos, palaguin ng intimacy sa Diyos, o baka motivational lang pero walang mensahe ng krus? Positive pero walang repentance. Viral pero walang kaligtasan. Kaibigan, ako din may tendency na ibahin yung topic kasi baka dapat yung pampagaan ng mood ang dapat marinig ng tao para mas maraming manood. Pero alam mo kaibigan, mas gusto ko na maipahayag ko yung katotohanan ng pangailangan natin ng pagsunod kahit konti lang ang manood. Ang mahalaga sa akin ay yung konting nanonood na yon ay matutong sumunod sa Diyos at magpagamit sa Kanya. Kaysa sa maraming taong naghahanap lang ng entertainment pero wala namang puso na sumunod sa Diyos sa mission niya. May nagsabi, we are not called to make the Bible relevant. The Bible is already relevant. We are called to show its relevance. Kaya hindi natin kailangan baguhin ang word para magustuhan ng tao. Kailangan natin itong ipahayag ng malinaw at may pagmamahal. Sabi rin sa verse, maging handa ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Ibig sabihin, convenient o hindi convenient ay papahayag mo ang salita ng Diyos. Minsan, alam naman natin ang truth. Alam naman natin ang pangailangan ng tao na marinig ang kaligtasan at salita ng Diyos. Kaya lang, ang problema ay ayaw natin ng inconvenience. Ayaw nating ma-reject. Takot tayo na baka iwasan tayo, pagtawanan tayo. Minsan ayaw nating ma-offend sila. Inisip natin, baka magalit sila. Kaya pinipili nating manahimik kahit alam nating kailangan nila yung truth. Minsan ayaw nating ma-label na judgmental o sobrang religious. Sa culture kasi ngayon, mabilis na
ma-misunderstand yung correction. Kaya nananahimik na lang tayo. Minsan, ayaw nating lumabas sa comfort zone. Mas madali kasi pag-usapan ang business. Mas madali pag-usapan ang pagkain, travel, jokes, hobbies o chismis kaysa pag-usapan ang Panginoong Yesus. Minsan ay nating madismaya kapag walang immediate response. Kapag hindi agad nagbago ang isang tao, hindi agad sumama, pag in-invite natin, hindi agad naniwala, nawawalan tayo ng gana. Pero ang calling natin ay magtanim ng magtanim faithfully at ang Diyos ang magpapalago. Kaibigan, alin dito sa mga nabanggit ko ang maaaring dahilan mo? Ano ang inconvenience na mas pinapahalagahan mo kaysa sa obedience? Tingnan mo, sabi ni Pablo, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kaibigan, kung ikaw ay leader, pastor, ministry head, o discipleship group leader, ay hindi lang pagbibigay ng impormasyon ang iyong responsibility, kundi ang sabi sa talata ay himukin, pagsabihan at palakasin ng loob. Ang ibig sabihin ng himukin ay hikayatin ang tao na gawin ang tama. Hindi mo siya pipilitin, kundi mahinahon at mapagmahal mo siyang bibigyan ng pag-anyaya na sumunod sa Diyos. Halimbawa, kapag may kapatid na matagal nang hindi uma-attend o nanlalamig sa pananampalataya, maaaring mo sabihin, kapatid, alam ko na may pinagdadaanan ka pero huwag mong bitawan ang paglapit sa Panginoon. Sasamahan kita. Simulan ulit natin kahit paunti-unti. Balik tayo sa fellowship. Mahalaga ka kay Lord. At hindi pa tapos ang ginagawa niya sa buhay mo. Dito hindi mo siya kinokondena, kundi hinihikayat mo siya pabalik sa Diyos. Pangalawa, sabi ay pagsabihan. Ang pagsabihan ay pagtutuwid kapag may nagawang mali. Gagawin mo ito ng may pagmamahal. Hindi dahil galit ka. Hindi para ipahiya yung tao. Halimbawa, kapag may kapatid na paulit-ulit sa maling ugali, tulad ng pagsisinungaling, pakikipag-away o pagpo-post ng masasakit na salita online, maaaring mong sabihin, kapatid, mahal kita, kaya sasabihin ko ito sa iyo ng maingat. Napapansin ko na parang nasasaktan na rin ng ibang tao sa mga nasasabi mo. Bilang follower ng Panginoong Yesus, tinatawag tayo na maging maingat sa ating salita. Baka kailangan nating dalhin ito kay Lord at ayusin bago pa lumalim. Alam mo, ang pagsasabi ng totoo ay hindi laging madali, pero kailangan nating gawin. At pangatlo, palakasin ang kanilang loob. Ang palakasin ng loob ay tulungan ang tao na huwag sumuko. Ito ay pagbibigay ng pag-asa sa kanila. Halimbawa, kapag may kapatid na napapagod, discouraged, o feeling niya wala siyang kwenta, maaari mong sabihin, kapatid, nakikita ko na pagod ka na, pero hindi ibig sabihin na talunan ka na sa buhay. Kasama mo ang Diyos, hindi nasasayang ang faithfulness mo sa Kanya. Kahit mabagal ang progress, kumikilos pa rin ang Panginoon. Magpatuloy ka lang. Ipagpipray kita at hindi ka namin iiwan. Alam mo, minsan, ang kailangan ng tao, hindi naman yung mahabang sermon, kundi isang taong magsasabi sa kanya na kaya mo yan at mapagtatagumpayan mo yan sa tulong ng Diyos. At ang pinakamahalaga sa talata ay gagawin mo ito sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ibig sabihin, hindi tayo maiinip kasi ang pagbabago ay proseso. May mga taong kailangang ulit-ulitin, alalayan, turuan, pakinggan at gabayan ng may tiyaga. Misa kasi mabilis tayong mainip sa tao. Kapag hindi agad nakinig, sinusukuan na natin. Kapag hindi agad nagbago, hinuhusgahan na natin. Kapag mabagal ang progress, iniisip natin na wala ng pag-asa yan. Pero kapatid, hindi lahat ng mabagal ngayon ay walang patutunguhan bukas. May mga kilalang tao na noong una hindi naman agad nakita ang kanilang potential. Si Albert Einstein ay mabagal magsalita nung bata pa. Ngunit kalaunan ay naging isa sa pinakadakilang PCC sa kasaysayan. Si Isaac Newton ay hindi agad nakita bilang mahusay sa murang edad, pero naging isa sa pinakamahalagang scientist na nakilala ng mundo. Si Walt Disney ay minsang pinagsabihan na wala raw siyang mga gandang idea. Grabe, no? Pero hindi niya binitawan yung kanyang pangarap. May kwento pa na sa panahon ng kanyang paghihirap, natulog siya sa isang garahe na may mga daga at mula roon, alam mo, nabuo yung inspirasyon para kay Mickey Mouse. Si Leo Tolstoy ay hindi naging matagumpay sa kanyang pag-aaral noong una. Pero kalaunan, naisulat niya yung librong War and Peace. Si Wernher von Braun naman ay sinasabing bumagsak sa algebra noong kabataan. Ngunit naging kilalang rocket engineer.
Ano yung point? Huwag ka agad susuko sa taong mabagal lumago. Huwag ka agad mainip sa kapatid mo na paulit-ulit mong tinuturuan. Huwag ka agad mawalan ng pag-asa sa anak mo, sa asawa mo, o sa dinidisciple mo. Kaibigan, huwag kang mawalan ng pag-asa sa kapatid mo sa church na parang ang tagal magbago. Bakit? Because the person you are patiently teaching today may become someone God will use greatly tomorrow. Kaya magpatuloy ka, himukin mo sila, pagsabihan mo sila, palakasin mo ang kanilang loob kahit inconvenient. Pero gawin mo ito ng may pagtsatsaga, may pagmamahal, at may pananampalataya. Kung gusto mo mag-finish well, wag mo ikaya ang salita ng Diyos. Preach the word in season and out of season. Kahit inconvenient, kahit awkward, kahit may rejection, kahit hindi viral, kahit hindi popular, because finishing well means staying faithful to the message until the end. So, paano ba natin masisigurado na makapagtapos tayo ng ating lakbayin hanggang dulo? Una, preach the word even when it is inconvenient. Pangalawa, do not drift when people stop listening. Kaibigan, darating ang panahon na hindi nagugustuhin ng mga tao ang makinig sa katotohanan ng Biblia. In fact, ngayon pa lang ay nangyayari na ito. Darating ang panahon na hindi nila kakayanin ang matuwid na aral. Darating ang panahon na ang gusto na lang nila ay message na komportable, message na walang conviction, message na hindi tumatawag sa pagsisisi, message na hindi nagko-confront ng sin, message na hindi humahamon ng obedience. Kaya kaibigan, do not drift when people stop listening. Tuloy natin yung talata, 2 Timothy 4:3-4, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Mga kapatid, ang bigat ng sinabi ni Pablo. Hindi niya sinabi baka sakaling mangyari. Hindi, sabi niya, darating ang panahon. Ibig sabihin, expected na ito. Yun yung sinabi ng Bible. Hindi dapat magulat si Timothy. Hindi dapat magulat ang church. Hindi dapat magulat ang mga leaders. Darating ang panahon na may mga tao na ayaw na sa wastong aral. O baka mamaya tayo na ang umaayaw sa tamang katuroan. Pero pansinin natin, hindi sinabi ni Pablo na ayaw na nilang makinig sa kahit ano. Hindi. Ang sabi, ayaw na nilang makinig sa wastong aral. Ang ibig sabihin ay alam nila kung ano ang tama pero ayaw lang nila talagang gawin na makinig. Ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang mag-guilty, kaya ang gagawin nila, maghahanap sila ng ibang magtuturo sa kanila ng mga aral na kung ano lang yung gusto nilang marinig. Yung mga magtuturo na hindi sila tuturuan na magbahagi ng kaligtasan sa iba. Yung hindi sila tuturuan na maggugol ng panahon sa Diyos at makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Yung hindi magtuturo sa Kanya na mag-submit sa asawa o mahalin ng kaaway at magpatawad. Ang ibig sabihin, may mga tao ngayon na hindi huminto sa pakikinig pero namimili naman ng pinapakinggan. Dito tayo kailangan mag-ingat kasi minsan ang problema ng tao ay hindi hearing problem kundi desire problem. Hindi dahil walang nagsasalita ng katotohanan sa kanila, kundi ang problema, ayaw lang talaga nilang marinig ang truth kasi may sariling kagustuhan na silang gustong gawin. Gusto nila ng teacher, preacher, content, church, group o friend na mag-a-affirm ng gusto nilang gawin kahit hindi naman ito kalooban ng Diyos. Kuya Mike, ibig ba sabihin, kapag hindi ako komportable sa isang message, mali na agad ako? Paano kung nasasaktan ako sa preaching? Paano kung parang tinatamaan ako? Kaibigan, tanda mo ito. Hindi lahat ng discomfort ay masama. Minsan ang discomfort ay conviction. Minsan ang sakit ay healing. Minsan ang tumatama sa atin ay hindi condemnation, kundi correction ng Diyos. Kaya kailangan natin maging discerning. Ang tanong ay hindi lang, nagustuhan ko ba ang mensahe? Kundi ang tanong ay, totoo ba ito? Ayon ba ito sa salita ng Diyos? Gusto ko malaman, gusto ko buksan yung Bible. Gusto ko tandaan yung verse. Inaakay ba ako nito palapit sa Panginoong Yesus? Tinatawag ba ako nito sa repentance, faith, holiness, love, and obedience? Kaya ang ibig sabihin ng do not drift when people stop listening ay manatiling tapat sa katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos. Kahit may mga taong ayaw makinig, ayaw makorek, at mas pinipili ang message na nagpapasaya sa kanilang kagustuhan kaysa sa
message na nagpapasakop sa Panginoong Hesus na makakabuti naman sa kanila. Tingnan natin ang warning ni Pablo sa Galatians 1:6-9. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo na magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Makikita natin dito na si Pablo ay hindi lang basta concerned. Na-shock siya. Nagtataka siya kung bakit ang mga taga-Galatia ay napakabilis tumalikod sa Diyos na tumawag sa kanila sa pamamagitan ng kagandahang loob o biyaya o grace ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, alam nila na sila ay naligtas sa pamamagitan ng grace at kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya lang, may mga nanggugulo ng mga false teachers. Dinadala sila sa maling gospel ng kaligtasan. Itinuturo sa kanila na hindi sapat ang manampalataya lang sa Panginoong Hesus, kundi kailangan nilang magpa-circumcise, iwasan ng mga bawal na pagkain, sundin ng mga Jewish traditions at iba pa. Kasi kung hindi, ay hindi daw sila maliligtas. Pero tingnan mo, ang sabi ni Pablo, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Ibig sabihin, there is only one true gospel. Hindi pwedeng baguhin. Hindi pwedeng dagdagan. Hindi pwedeng bawasan. Kaya nga, hindi sinabi ni Pablo, okay lang, basta sincere naman kayo. Hindi niya sinabi, magkakaiba lang tayo ng perspective, pero pwede na rin yan. Basta may Bible verse, valid na. No, iningatan ni Pablo ang mabuting balita ng kaligtasan kasi hindi natin ito pwedeng baguhin kahit ang mga anghel o sila Pablo. Bakit? Kasi dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Kasi kapag ang gospel o mabuting balita ng kaligtasan ay binago para maging acceptable, hindi na ito good news. Masamang balita na ito. Kapag ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus ay dinagdagan mo ng iba pa, gaya ng mabuting gawa at 10 utos o pag-anib sa isang relihiyon para maligtas ka, ay hindi na yan gospel, hindi na yan kaligtasan, yan ay kapahamakan na. Kapag ginawa mong license ang grace para hindi na mag-surrender kay Lord, hindi na yon biblical grace. Kapag ginawa mong self-help tool na lang ang Christianity, tapos naging prosperity na lang siya, naging motivational na lang siya, pero walang repentance, walang lordship, hindi na yon gospel. Kaya kung gusto natin mag-finish well, kailangan nating bantayan yung gospel. Hindi natin ito babaguhin, lalo na kapag hindi na nakikinig yung mga tao. Hindi natin ito papalitan kapag may mas popular na mensahe. Halimbawa, mas madalas pinapaniwalaan, basta mabait ka, okay ka na kay God. Pasok ka na sa langit. Mali, kasi kung kaya mo magpakabuti, ay di na bababa ang Panginoong Hesus. Sasabihin na lang niya sa atin, sige magpakabait na lang kayo at maliligtas na kayo. No. Alam niya na mapapahamak tayo, kaya ipinadala niya ang Panginoong Hesus na tanging daan papunta sa Ama. O kaya sabihin ng iba, God wants you to be happy. Kaya gawin mo na lang kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Kaibigan, mali. Kasi ang mabuting balita, hindi tayo tinatawag na maging happy lang, kundi maging holy. O kaya naman sinasabi ng iba, hindi na kailangan pag-usapan ang repentance. Basta love lang. God is love. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na mapunta sa hell. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at yun ang dahilan. Kaya hindi niya hahayaan na manatili ka sa kasalanan. Kaya sa ayaw at gusto mo ay papaalala niya sa iyo ang katotohanan at kasalanan. Tandaan mo ito. True love calls people back to God. O kaya sinasabi ng iba, lahat ng religion pare-pareho lang. Basta sincere ka, okay na yan. Maganda itong pakinggan, kaibigan, pero hindi ito ang gospel. Jesus did not say, He is one of many ways. Anong sabi niya? Ang sabi niya, John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga, sa isang mission group, ay nakakatakot kapag ito ay naging barkadahan na lang. Kasi, anong gagawin pagka naging barkadahan na lang? Iniiwasan na pag-usapan yung mga katotohanan. Ang pinag-usapan na lang ay, sige, anong insight mo dito? O ikaw, anong insight mo dito? Ikaw, anong insight mo dito? So, pagalingan na lang ng insight. Pero yung katotohanan, yung pagsunod, yung totoong gospel, hindi na pinag-uusapan.
Sa labas mukhang successful ang group kasi friendly at marami, walang conflict, walang awkwardness. Kasi walang gustong maging vulnerable, walang gustong mag-open. Pero ang tanong, may discipleship pa ba? May transformation pa ba? May repentance pa ba? May obedience ba? May accountability ba? Ginagawa pa ba ang mission ng Panginoong Yesus o nagiging barkadahan na lang na may konting Bible? Kaibigan, kung ang mission group ay puro comfort pero walang correction, baka nagiging social gathering na lang ito at hindi na discipleship. Ang tunay na discipleship ay may pagmamahal. Yes. May patience? Yes. May encouragement? Yes. Pero may truth din. May accountability din. May repentance din. May obedience din. May mission din. At alam ko, mahirap ito. Mahirap magsalita kapag ayaw makinig. Mahirap mag-correct kasi baka sumama ang loob. Mahirap magturo ng truth, baka mawalan ng attendance. Mahirap mag-share ng gospel, baka ma-reject. Pero kaibigan, kung hindi mo sasabihin ng katotohanan, ay pinagkakaitan mo na magkaroon ng paglago, pagsisisi at buhay na walang hanggan ng isang tao. Kaya nga ang Panginoong Yesus mismo, pinakita niya sa atin na hindi niya ina-adjust ang katotohanan para lang manatili o ma-please yung maraming tao. Tignan mo sa John 6:66-68. Matapos marinig ng mga tao ang katuruan ng Panginoon, ganito yung nangyari. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, kayo rin ba'y aalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pansinin natin, nang umalis ang marami, hindi tumakbo yung Panginoong Yesus para habulin sila. Sabihin, wait lang, babaguhin ko yung mensahe ko para bumalik kayo. Hindi niya sinabing, baka masyado ako naging mabilis sa pagsasabi ng katotohanan na. Baka kailangan dahan-dahanin ko sila para mas acceptable. Baka kailangan kong alisin ang mga bagay na mahirap pakinggan. Yung mga bagay na nagsasalamin sa puso nila o sa kasalanan nila. No, hindi nag-compromise ang Panginoong Yesus para lang hindi umalis ang mga alagad. In fact, hinarap niya sila Pedro at sinabi, kayo rin ba'y aalis? Para bang sinasabi niya, kung ang hanap ninyo ay madaling teaching, baka mahirapan kayo. Pero kung hanap ninyo ay buhay na walang hanggan, manatili kayo sa akin. At napakaganda ng sagot ni Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito yung panalangin ko sa atin, kahit sa iyo at sa akin din, na ang buhay na walang hanggan ay hahanapin natin sa Panginoong Yesus. Hindi sa religion, hindi sa mga sikat na tao, sa social media, kundi sa Panginoong Yesus. Kaibigan, ito yung ating paniniwalaan. Ang salita ng Panginoong Yesus ang nagbibigay ng buhay. Hindi ang kung ano ang trending sa social media. Kaya kung gusto natin mag-finish well, kailangan nating manatiling faithful sa salita ng Diyos. Kaibigan, ang pekeng gospel ay parang pekeng pera. Ang pekeng pera, sa unang tingin, maaaring mukhang totoo. At kung hindi ka maingat, maaari kang malinlang at tanggapin ito na parang tunay talaga. Pero kahit gaano pa ito kaganda, tingnan mo, may isang kulang dito. Wala itong tunay na authority. Wala itong suporta ng gobyerno. Kaya kapag ginamit mo ito at nahuli ka, saka mo marirealize na wala palang halaga ang pera na daladala mo. Ganyan din ang pekeng gospel. Maaring maganda itong pakinggan. Maaring sincere ang preacher. Maaring popular ito sa social media. Pero kung sasabihin nila na ang kaligtasan ay pananampalataya sa Panginoong Yesus plus something else, ay wala itong authority ng Panginoong Yesus. Kasi hindi yun ang tinuro niya. At kung wala itong authority ng Panginoon, ay hindi ito makakapagligtas. At darating ang araw na magigimbal ka kasi peke pala ang pinaniniwalaan mo. Kaya nga kung gusto natin mag-finish well, bantayan natin ang gospel. So paano ba natin masisigurado na makakapagtapos tayo ng ating lakbayin hanggang dulo? Una, preach the word even when it is inconvenient. Pangalawa, do not drift when people stop listening. At pangatlo, run to the end, not just the start. Maraming tao magaling magsimula, pero ang tanong, kapag tumagal na, kapag mahirap na, kapag may persecution na, kapag may taong naka-offend sa'yo, lalo na sa discipleship
leadership group o kasama mo sa ministry. Kapag may mga taong ayaw na makinig sa'yo, magpapatuloy ka pa rin ba? Mananatili ka pa rin ba sa Panginoong Hesus? Sabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:7-8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siya makatarungang hukom ang siya magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Alam mo, sinulat ni Pablo, ito ay malapit na yung kanyang kamatayan. At tingnan mo, hindi niya sinabing, Lord, marami akong nasimulan. Hindi niya sinabing, Lord, dati akong active sa ministry eh. Hindi niya sinabing, Lord, noong una, grabe ang apoy ko. Talagang passionate ako. Hindi. Ang sinabi niya, pinagbuti ko ang pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Grabe, no? Ang ibig sabihin, hindi lang siya nag-start, kundi tinapos niya talaga ang sinimulan niya. Hindi lang siya nagsimulang mag-serve, kundi nagpatuloy siya sa pagsiserve hanggang dulo. Ang ibig sabihin, walang retirement pagdating sa ating journey. Hindi lang nangaral si Pablo nung maraming nakikinig sa kanya, kundi kahit maraming kumukontra, nangaral pa rin siya. Hindi lang siya sumunod noong nasa safe na lugar siya. Kung hindi, kahit meron nagpapakulong sa kanya, sumunod pa rin siya. Kahit bubugbugin siya, sumunod pa rin siya. Kahit may pagkakataon na magugutom siya at mapapagod siya, sumunod pa rin siya. Kahit may rejection at panganib, sumunod pa rin siya. Kaya ang ibig sabihin ng run to the end, not just the start, ay ang pamumuhay bilang disciple na hindi lang nagsisimula, kundi patuloy mong tinatapos ang lakbayin mo upang matupad mo ang misyon ng Diyos. Kahit mahirap, kahit mapanganib, kahit nakakapagod, kahit hindi mo alam ang mangyayari sa future, tutuparin mo na maging tapat sa pagpapalago ng pagmamahal mo sa Diyos. Hindi ka hihinto sa paglapit sa Kanya araw-araw. Kahit minsan hindi mo maintindihan ang sitwasyon, sasabihin mo sa Kanya, Lord, kahit mahirap ang sitwasyon ko ngayon, hindi ako titigil na kilalanin ka. Gusto ko malaman ang kabutihan mo. Gusto ko malaman ang mga pangako mo sa akin. Gusto ko lakaran ang landas na pinapatahak mo sa akin upang hindi ako malihis ng landas. Ipaintindi mo po sa akin ang iyong salita araw-araw. Alam mo, sa talata ay gumamit si Pablo ng 3 picture para makatapos tayo sa ating takbuhin at journey. Una, pakikipaglaban. Sabi niya, pinagbuti ko ang pakikipaglaban. Ibig sabihin, ang buhay ng disciple ay may spiritual battle. Hindi ito playground, kundi battlefield ito. Palaging may temptation, palaging may opposition, palaging may discouragement, palaging may false teaching, palaging may fear, may suffering, at kung hindi ka makikipaglaban sa tulong ng Diyos, ay malamang nahihinto ka, malamang nasusuko ka. At sasabihin mo, Lord, nadapa na naman ako, ayoko na po. Tapos hindi ka na magko-conversation time, hindi ka na mag-worship, o pag nag-worship ka, lumilipad na ang iyong isip sa iba. Pangalawang picture, takbuhin. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Yun ang sabi ni Pablo. Ibig sabihin, may karera na ibinigay ang Diyos kay Pablo. At alam niya yon. At dapat alam din natin yon na may karera din tayong tatakbuhin. Ang ibig sabihin ay hindi tinakbo ni Pablo ang karera ng ibang tao, kundi tinapos niya ang karera na ipinagkatiwala sa kanya mismo ng Panginoon. Hindi niya tinakbo yung karera ni Pedro. Hindi niya tinakbo yung karera ni James. At dito kailangan nating matutunan na huwag mong ikumpara ang karera mo sa karera ng iba. May sarili ka kasing calling. May sarili kang assignment. May sarili kang family. May sarili kang ministry. May sarili kang karanasan. May sarili kang mission group members. May sarili kang sphere of influence. Yung assignment mo, yan ang karera mo, yan ang mission field mo. Kaya ang tanong ay, hindi mas mabilis ba ako kaysa sa iba? Mas marami ba ang nagawa ko kaysa sa iba? Bakit siya ganito lang? Buti pa ako ganito. Kaibigan, mali. Kasi ang dapat na tanong ay, tinatakbo ko ba ng tapat ang pinapatakbo sa akin ni Lord? Ang focus mo, yung sarili mo, hindi yung iba. Kasi si Lord ang bahala sa takbuhin ng iba. At ikaw naman ay accountable ka sa Diyos para sa iyong sariling takbuhin. Pangatlong picture, pananampalataya. Sabi ni Pablo, nananatili akong tapat sa pananampalataya. Hindi niya sinabi, nanatili akong sikat. Hindi niya sinabi, nanatili akong komportable.
kundi ang sinabi niya, nanatili akong tapat. Grabe! Kaibigan, that is finishing well. Na sinuong mo ang lahat ng pain at pagod at paghihirap, pero nanatili ka pa ding tapat at tinapos mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Now, ano ba yung signs na ang isang tao ay nagsimula ng maayos pero nawawala na sa karera? Dati, passionate siya sa salita ng Diyos, pero ngayon, bihira na siyang makinig at sumunod. Dati, mission-minded, pero ngayon, comfort yung priority niya. Dati, faithful sa discipleship, pero ngayon, madaling ma-offend. May nasabi lang ang kasama, kaibigan o kapatid sa pananampalataya, aayaw na. Dati, mabilis mag-repent, pero ngayon, nasasanay na mag-compromise. Dati, naglilingkod na may kagalakan, pero ngayon, puro reklamo at comparison. Dati, prayerful, pero ngayon, ang prayer, pang-emergency na lang. Dati, willing mag-sacrifice, pero ngayon, ayaw na ma-inconvenience. Dati, focused sa calling, pero ngayon, distracted kasi nagtagumpay sa career, nagtagumpay sa negosyo, nagtagumpay sa pag-aaral. Dati, teachable, pero ngayon, defensive kapag kinokorek. Dati, tumatakbo sa karera, pero ngayon, nakatayo na lang sa gilid. Pag ina-assign mo na magbahagi ng gospel o mag-facilitate o mag-pray o mag-lead ng group, ayaw. Kaibigan, kung sa tingin mo ay nangyayari sa ito, mag-repent ka, kaibigan, at bumalik ka sa Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos at nais niyang tulungan ka na matapos mo ang iyong takbuhin. Sa kabaliktaran naman, ano yung marks ng taong tumatakbo talaga hanggang dulo? Hindi lang simula, hindi lang siya excited sa umpisa. Consistent siya kahit ordinary days. Kahit minsan parang walang nakaka-appreciate ng mga ginagawa niya. Kahit walang pumupuri sa kanya, kapag napapagod siya, hindi siya bumibitaw. Lumalapit siya kay Lord para magpalakas. Kapag nadadapa siya, nagsisisi siya at bumabalik sa grace ng Diyos. Tapat siya sa maliliit na assignment. Kahit hindi ito napapansin, hindi siya nadadala ng comparison sa accomplishment ng iba. Alam niya na may sarili siyang takbuhin. Patuloy siyang gumagawa ng disciples kahit mabagal ang growth ng members. Mas mahalaga sa kanya ang approval ng Panginoon kaysa approval ng mga tao. Hindi niya hinahayaan ang disappointment na maging hadlang sa kanyang obedience. Ang goal niya ay hindi lang magsimula ng maayos, kundi makatapos ng tapat. Kaya pag tinitignan ko, mission group members ko ay nagpapasalamat ako sa Diyos at natutuwa ako kasi nauunawaan nila ang takbuhin nila. Gumagawa sila ng alagad at ang kanilang alagad ay tinutulungan din nilang gumawa ng alagad. Kaya lang, hindi pa tapos ang karera ko kasi may ilan sa kanila ay hindi pa humahakbang na may pagsunod at pagtitiwala sa paggawa ng disciples. Ang ibig sabihin ay walang katapusan ang pagme-mentor ko at pagdi-disciple sa kanila hanggang dulo ng aking buhay. At dahil dito ay kailangan ko ang tulong ng Diyos. Kaibigan, ganitong klase ang disciple na gusto ng Diyos na tayo ay maging. Hindi perfect, pero faithful. Hindi laging malakas, pero laging bumabalik sa Panginoon kapag nadapa. Kaya nga sa ating Go Mission app, may malino tayong makikitang journey. Hindi ito para maglagay ng rank na parang mas mataas ang iba at mas mababa ang iba. Hindi ganon. Ito ay para makita na ang buhay ng disciple ay may takbuhin. May journey. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para manatili lang kung nasaan tayo ngayon. Ang stage 1 ay seeker. Ito yung simula kung saan may desire ka nang hanapin ang Diyos. At ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Grabe, no? Ang Diyos ay hindi nagtatago sa taong tunay na naghahanap sa Kanya. Kaya kung seeker ka ngayon, mahal ka ng Diyos, tinatawag ka niya. Pero kaibigan, hindi ka dapat nananatiling seeker lang. Ang paghahanap sa Diyos ay dapat humantong sa pagsunod sa Panginoong Hesus na maging disciple niya. Kaya papasok yung stage 2. Disciple, hindi ka na lang naghahanap, sumusunod ka na. Nagpapadisciple ka na sa Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 8:31, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, kayo nga'y tunay kong mga alagad. Ibig sabihin, ang tunay na disciple ay hindi lang nakinig minsan o nagsabi na tinanggap na niya ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Kundi, makikita natin ang isang disciple kung patuloy siyang sumusunod. Patuloy siyang nagpapahubog. Patuloy siyang lumalakad sa salita ng Panginoon. Yun
ay isang tunay na disciple. Now, kung disciple ka na, ay hindi ka din naman mananatiling disciple lang. Kasi ang disciple ni Lord, habang lumalago, nagiging blessing sa iba. Tama ba? Kaya ang stage 3 ay disciple maker. Ikaw naman ang tutulong sa iba na makilala ang Panginoong Yesus. Lumago at sumunod kay Lord. Sabi sa Matthew 28:19-20, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Kaya kung disciple ka, kaibigan, hindi lang ikaw ang lalago, may tutulungan ka ring lumago. Hindi lang ikaw yung tatanggap ng salita ng Diyos, kundi may babahaginan ka din ng salita ng Diyos. Hindi lang ikaw ang aalagaan, kundi may aalagaan ka rin. Kasi nakakalungkot kapag nanatili tayo sa mindset na kaya ako narito sa group na ito para intindihin, para alagaan, para turuan at pakainin ng salita ng Diyos. Yes, kaibigan, welcome na welcome ka at aalagaan ka, pero kaibigan, kailangan mo ding sumunod na mag-alaga din ng iba upang ikaw ay patuloy na lumago. Now, hindi tayo hinto sa pagiging disciple maker kasi ang goal ay hindi lang ikaw ang mag-disciple ng isa o dalawang tao. Ang goal ay ang mga dinidisciple mo ay matututo ring mag-disciple ng iba. Kaya stage 4 ay builder. Ito yung nagtatayo ka na ng mission groups, leaders, generations of disciples. Sabi sa 2 Timothy 2:2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga tao mapagkakatiwalaan at may kakayahan namang magturo sa iba. Kaibigan, makikita mo dito ang movement o ang mga generation. Mula kay Pablo, dinisciple niya si Timothy. Si Timothy, dinisciple niya ang mga mapagkakatiwalaan na tao at may kakayahan. At yung mga mapagkakatiwalaan na tao ay magtuturo din naman sa iba. Wow! Ito ang discipleship. Hindi lang addition, kundi multiplication. Hindi lang isang tao, hindi lang palaging si pastor lang. No, yung mga tinuruan ni pastor magtuturo sa iba at yung mga tinuruan ng mga members ay magtuturo din sa iba. Magiging disciple maker din sila. Kaya nga, ang importante na nakita natin sa 2 Timothy 2:2 ay generations of disciples. At pagdating sa stage 5, multiplier, hindi ibig sabihin tapos ka na. Hindi ibig sabihin, okay, graduate na ako, pahinga na ako. Hindi, ang multiplier ay patuloy na ginagamit ng Diyos para dumami ang builders, dumami ang disciple makers, at lumawak ang mission. Sabi sa Acts 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ng dumami ang mga alagad sa Jerusalem. Marami ring pari ang sumampalataya. Kaibigan, ito ang picture ng multiplication kung tayong mga alagad ng Panginoong Yesus ay ginagawa nating lahat ang pinapagawa sa atin. Ang sabi ay dumami ng dumami ang mga alagad. Lumaganap ang salita ng Diyos, dumami ang disciples at umabot sa mas maraming tao ang gospel at umabot din sa atin ngayon. Kung wala itong mga ito, wala rin tayo ngayon. Kung wala ang mga disciples noon, wala rin tayo ngayon. Noong 1968 Olympics sa Mexico City, may isang marathon runner mula sa Tanzania. Hindi naging madali ang kanyang takbo. Sa kalagitnaan ng karera, siya ay nadapa, nasugatan, nabugbog, at halos hindi na makatakbo ng maayos. Habang ang ibang runners, tapos na sila. Habang ang karamihan ay nag-uwian na, habang halos wala na naghihintay sa kanya, alam mo, nagpatuloy pa rin siya. Bandang gabi na, pumasok siya sa halos bakanteng stadium. Pilay, sugatan, pagod na pagod, pero hindi siya huminto. At nang makita siya ng mga natitirang tao sa stadium, tumayo sila at pinalakpakan siya habang tinatapos niya ang kanyang huling lap. Pagkatapos tinanong siya, bakit hindi ka huminto? Alam mo, ang sagot niya, napakaganda. Sabi niya, hindi ako pinadala ng aking bansa sa Mexico City para simulan lang ang race. Ipinadala nila ako dito para tapusin ito. Kaibigan, what a picture of faithfulness. Kaibigan, maaaring gusto mo na ding magbahagi ng gospel sa iba, pero hindi mo alam kung paano. Kaibigan, tanggapin mo muna ang kaligtasan na inaalok sa iyo ng Panginoong Yesus. At kapag meron ka na nito, at nasa iyo na siya, nasa puso mo na siya, ay may babahagi mo na din ito sa iba. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang tanging daan,
at siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Papatawarin niya lahat ng kasalanan mo. Kaya nga, kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya. Sabihin mo, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan, patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaibigan, simula pa lang ito ng iyong journey. Patuloy mo hanapin ang Panginoong Yesus at palaguin ang iyong relasyon sa Kanya. Kaya kahit sugatan ka na, magpatuloy ka. Kahit pagod ka na, magpatuloy ka. Kahit konti na lang ang nakakaintindi sa'yo, magpatuloy ka. Kahit parang walang appreciation, magpatuloy ka. Because the goal is not just to start well. The goal is to finish well. At darating yung araw. Hindi standing ovation ng tao ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay marinig natin mula sa ating Panginoon, well done, good and faithful servant. God bless.